Ang masakit pa doon, Sen, sa araw mismo ng kalayaan, naka-lockdown yata yung Senado, hindi ba? Nilockdown eh. Ginawa atang garrison. Nilockdown, bawal pumasok, bawal lumabas. Kasi sinabi namin ay pagpapatuloy namin yung pagdinig ng flood control scandal. Oo. Naku, wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Araw ng Biyernes ngayon, kaya naman itong si Senator Rodante Marcoleta nasa saganang mamayan. Wala ho tayong maraming segue. Rerekta ho tayo. Ito lang naman inaantay ng ating mga kababayan. Yung araw ng Biyernes, maririnig ho natin ang ating Vice President. Di ba? Vice President Senator Rodante Marcoleta sa 2028. Kung sakaling yan ang piliin, nakatandem ni VP Sara, matik na ho yan. All the way ho ang ating pagsuporta dyan kay Sen Dante. Rekta ho tayo dyan sa saganang mamayan. Game. Nako. Friday po ngayon. Masayang Friday sa inyo lahat. Sir Masayang... Jen, parang mababata itsura ni Sir Jen ngayon, no? Parang pogi niya, oh. Sir Jen, pogi mo. Hindi naman yan. Friday, nasaan? Sen, Friday, Jen. Nako, long time no si Sir Nelson. Maraming naghahanap sa iyo dito sa PH Update. Sabi na, ano nangyari kay Sir Nelson? Ba't di na namin nakikita? Nakabakasyon ho kasi siya. Diba? Nakabakasyon ho At siya. hindi lang basta Friday, dahil ngayon po ay June 12, araw po ng kalayaan. Independence Day. Happy Yan. Independence Day, Jen. Mukhang hindi pa bumabawi yung boses mo, no? So, ha? Pati tulog ata. At siyempre po, ang ating senador ng bayan, Senator Rodante Marcoleta. Sen, masayang Friday po sa inyo. Masayang araw ng ating kalayaan. Yes po. Jen, 128 Yes. Independence celebration Day. ng ating independence. Ano, Jen? Opo, oho. Araw ng ating kasarinlan. Yan. Aha. Dapat sana'y masaya tayo dahil sa araw na ito ay marami tayong gugunitain. Opo. Pangunahin na dyan ay paggunita sa ating mga bayani na nagbuwis ng buhay, Yes po. nagpakasakit, nagsakripisyo para sa ganun ay makamit natin ang kalayaan na noong panahon na yon ay bunga ng paniniil ng mga ibang bansa, Ng mga mananakop. Yes po. mananakop sa atin. Oho. At hindi po pwedeng hindi natin gunitain ang mga bagay na yun, Jen. Opo. Sapagkat sila'y nagbuwis ng buhay, kailangan ma-emulate ng ating mga kababayan ang ganong klaseng patriotism, katapangan, kagitingan. Kaya importante ang araw na ito. Tama po. Importante talaga. Bagamat Kaya nga tayo ho'y nalulungkot di ba? Yung pakikipaglaban ng ating mga bayani, tila bagang ngayong mga panahon na to, binabaliwala ng mga nasa katungkulan. Di ba? Kaliwat ka ng korupsyon, ipinasok sa maleta yung pera ng sambayanan. Di ba? Panahon pa ho ni Jose Rizal, yan ang problema ng mga Pilipino. Di ba? Pagpapakaaso sa mga Amerikano. 2026, makabagong bayani ng araw. Nason, ano? Ang kinikilala ngayon. Pero siyempre, yung talaga mga bayani noon, kahit na po 2026 ngayon, dapat pa rin natin alalahanin, Sen. Di ho ba? Tsaka ang importante kasi, Jen, Nelson, ay yung ating watawat. Yan, opo. Yung asul sa aking pagkakaalam ay sumasagisag sa katapatan. Oho. Yan. Yung pula ay Sa katapangan. sumisimbolo sa kagitingan at katapangan. Yes no? po, oo. At yung golden sun, yung ginintuang araw, ay yan ay sumisimbolo sa tapat na pamamahala. Diba? Opo. Ang pagkakaisa bilang isang bansa at bilang isang mamamayan na nagkakaisa. Yeah. Mamaya, Sen, siguro paririnig natin kahit ilan man lamang. Kasi kanina po, sabay-sabay na itinaas, iwinagayway ang watawat ng Pilipinas sa iba't ibang mga historical sites ng ating bansa. No? Sana hindi lang ritual din. Ano? Well, tama po Madali kayo. kasing gawin yun eh. Kaya pinipilit nating umpisahan sa ating watawat. Ang watawat ay sagisag ng ating bansa. Kasi kung winawagayway mo lamang yan bilang isang ritual
para lang makita ng publiko na may ginawa tayong isang seremonya. Ngunit yung mga sinasagisag ng ating watawat ay hindi naman nagkakaroon ng kaganapan. Parang hindi rin tayo ganap na malaya, Jen. Tama po. Dapat nag-uumigting yan sa puso natin siya, no? Yung mga mensahe ng mga bagay na ito. Kaya natin din pinagdiriwang kasi buhay na buhay sa ating damdamin ang mensahe po ng araw ng kagitingan. At kahit kailan ay hindi Araw ng kasarinlan pala. Oh. hindi dapat makalimutan. Sa araw-araw ibinubuhay sana yung sagisag ng watawat na yan, Jen. Oho. Kasi halos dalawang kulay lang. Tsaka yung puti na nandun background nung Nung sa kalinisan. araw. Ang Opo. puti ay sumasagisag sa kalinisan. Di ba? Eh ngayon, iba-ibang kulay na. Opo. Meron tayong pink May- at ibang mga shades ng mga kulay Oho. na para bang tayo yun eh. Hindi tayo ganun. Oho. Ang kulay natin ay kulay bandila lang at Ayun. lahat ng sinasagisag ng kulay na yan. Tama. Kaya Ano lang, no? malungkot ngayon dito, Sen. Sa halip na dapat nagkakaisa ngayon may watak-watak may paksyon-paksyon at may kanya-kanyang mga isinusulong na agenda. Oho. At saka, Huwag ka na lumayo, Nelson. Apo. Eh kami lang sa Senado eh. Ayun nga. 24 kayo, Sen, ano? Pwede, mga iba pala bilang, 22. Ina ba talaga kayong final na bilang ngayon, Sen? Doon sa bilang lang, hindi na Hindi ba kayo magkasundo, eh, no? Oo. Dahil lamang sa politika. Yun, oho. Dahil lamang sa kagustuhan na ibahin ang naratibo. Oho. Ang dami. Nagkakaisa sila sa araw pa naman ng kalayaan para pabulaanan nila na ang bilang ng senador sa ating bansa ay hindi na 24. Depende po sa... Oo, meron akong nakita tama post kayo. ng isang mambabatas na nando sa House of Representatives. Oho. Huwag na lang nating banggitin ang pangalan. Ano? Hindi na po. Baka sumikat Pero pa. alam ko, Baka sumikat pa yan, Shen. Huwag mo nang banggitin yung pangalan. chairman yata ng isang committee yun, eh. Ang sabi niya, Oh. abay, ang nakasulat dun of all its members. Yes. Sabi niya, ano? Ng lahat ng So miyembro may nito. binabanggit siya doon na doon ay ikinakapit yung majority. Oho. Kasi ang opisyal ng Senado, lalo na yung presidente ng Senado, Opo. at yung speaker ng House of Representatives, ito yung dalawang pinuno ng dalawang kapulungan. Ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Sinasabi Yes po. kasi doon, the Senate President and the Speaker of the House of Representatives shall be elected by the majority of all its respective members. Parang ganyan. So, binibigyan nila ngayon ng isang pakahulugan yung of all its members. Oho. So, sinasabi niya doon sa kanyang blog o doon sa kanyang pahayag, Sa kanyang post. Opo. sa post, Yan. hindi sinabi kang 24 dyan. Aba, Oho. Ang sinabi lang of all its members. Oho. Eh para bang hindi... Balikan po ninyo yung Section 2, Article 6 ng ating saligang batas. Ang sinasabi po dyan, ang bilang ng mga senador ng ating republika ay 24. 24. Oho. Ibig sabihin, hindi niya nabasa yun. Wala raw sinasabing Ang saligang 24 doon sa mismong kinukot niya. Wala doon. Pero tingnan mo yung Section 1. Section, kung ilan ang senador. Magsimula ka doon. Oho. Kasi yung Section 1, the Senate. Opo. At saka yung House of Representatives. Yes At po. sa Section 2, ang senador, sabi niya, ay 24. ayun. Karugtong pala. Bakit hindi niya nakita yon? Oho. Kasi kaya niya sinasabi yon, gusto nilang palabasin ngayon doon sa kanilang pinag-iisang konklusyon ngayon at argumento na nagsasama-sama na sila eh. Kaya kanina, minabuti kong umpisa ng aking pagsasalita sa mga kulay ng watawat. Yan. Opo. Dito merong kulay pink, Opo. merong kulay berde, Oho. merong kulay pinaghalong shade ng berde at saka pink. Hindi ko maintindihan kung paano na tayo eh. Naku po. Kasi nga pinipilit nila na kapag ka ang isang senador ay kamukha ni Senador Bato ay Nagtatago. nagtatago, Oho.
kadahilan ng alam na natin. Oo. At yung isa naman ay nakapiit ngayon. Nakapiit. Yes dahil po. nga siya ay sinampahan ng demandang plunder at iba pa. Ang gusto nilang palabasin at gustong ipaunawa sa ating mamamayan, yung dalawang yon, Hindi na senador. hindi nakasali. Yun, ang mabigat. Oo. Sa makatwid, hindi na 24, sabi nilang ganon, sapagkat yung isa na nakukulong, suspendido. Oo. Kasi tinitingnan nila yung Section 5 ng ating plunder law na pwede kang ang suspendihin ng Opo. sandigang bayan. Kapag kinasuhan ka ng Oo. plunder, yes po. So sa kanilang argumento, kapag pinaniwalaan mo, huwag niyo papansinin yung nakalagay sa Section 2 na 24 ang senador kasi yung isa nawawala. Yung isa naman nakapiit. Nakakulong, oo. So sa ngayon, kanya, ang aktibong miyembro lang, 22. Dalawa. Oo. O ngayon, pag kinuwenta mo kanya yung majority, ang denominator mo, 22. Oo. Doon daw ibabase sa 22. Doon ibabase. Oo. So kung halimbawa 22 ng denominator mo, Nelson, Oo. ilan ang quorum base sa 22? The 12. 22 divided by 2 plus 1. Oh, ilan? Magiging 12 na lang. O kaya sasabihin niya, tama yung ginawa namin. Ayun. Kaya ang 12 kami kanya, May- legal kami. Oh, majority kami. May quorum. Saan ka nakakitang pangangatwira na ganyan? At ito malulungkot ka, hindi ka lang malulungkot eh. Siguro magtatanim ka ng Sama ng loob. sama ng loob. Siphayo siguro yan, Sen. Ano? At siguro parang baka magkaroon ka pa ng feeling na pagka-siphayo. Oo. Mabuti na lamang, naturuan ako kahapon na huwag na ma-stress, Sen. Na-stress na nga po ako nung makalipas na araw eh. Ika-i-stress mo talaga Oo yun po, naku, dami talaga. Ma-stress talaga tayo eh. Eh di mabuti na lang Lumakas po ang ano ko eh. may mga May mga gabay tayo na... gabay na at may tagubilin na ba. Teka muna, pagka ganyang dumarating ang ganyang pagkakataon, Opo. ganito ang gawin mo. Yan, huwag ka ma-stress. Huwag kang may stress, di ba? Oo. Pero itong mga ginawa nilang ito, pwede kang may stress eh. Ay, opo, ano yan eh, stressor eh. Ka nga. Bakit hindi ka may stress? Yung mga ibang nagsasalita ng ganitong klaseng argumento, mga deans ng law school eh. Opo. Hindi kaya nila naiisip na maaaring makonfuse lahat ang mga estudyante nila? Ayo, yung mga law students talaga, tama Di po ba? kayo. Opo. Paano kaya ito? Alam mo, yung nag-uumpisa pa lang sa law school siguro, baka pre-law pa lang, ano? Oho. Baka hindi na tumuloy yun. Nahihirapan na, paano ang base ng pagbilang eh. Oo, di ba? Nung isang araw, wala ka rito, Nelson, dinidiscuss namin. Aba, nakikita ko yung bilang nila sa baba. Isang full-page advertisement sa isang malapad na dyaryo. Ang title niya napakalaki. Great legal minds agree. Sabi nilang gano'n, ano? Great legal minds, opo. Oo. Pag tiningnan mo, 15 lang at saka yung iba naman hindi naman kilala. Nagpapakilalang mga dekano, mga deans Opo. ng mga law schools. Meron ko pa makikita ron isang former justice ng Korte Suprema. Ako, isa nga po lagi Bakit hindi ka may stress? Ipinamamarali talaga niya yung kanyang ibigay. Isipin mo, ikaw ay naging bahagi ng pinakamataas na hukuman ng ating bansa. Taas-taas ang hukuman. Opo. Pagkatapos sasamahan mo yung mga ganun, may stress ka talaga eh. Kung ako doon, mananahimik na lang ako. Dinala ko yung keyboard nun eh. Pagka ganun ng... Nang dahil lamang sa kagustuhan nila na baguhin yung quorum. Dahil talagang mali yung ginawa eh. Yan ang tingnan mo, kanina pinag-uusapan natin. Lahat ng magsasalita tungkol sa kahalagahan ng araw na ito, gugunitain mo ang kabayanihan, kagitingan ng mga taong nagsipagbuwis ng buhay. Yan. At hindi ilan yun dyan, marami rin. Ay, opo naman. Marami yan. Matagalang pakikipagbaka ito, pakikipaglaban, alang-alang sa kasarinlan at kalayaan ng ating bansa. At isipin pa natin yung mga nagbuwis ng buhay sila. Hindi po hirap lang ha. Buhay talagang ibinuwis nila. Paano para kaya makamit yun? kung yun ay makapagsasalita lang? Ito Ito ba kanya yung... ba yung pinagbuwisan Ito ko ba ng yung buhay? pinagbuwisan namin ng buhay? Mas mahirap ang kinalagyan ninyo ngayon. Yung kasing mga ibang kinalaban namin, mga banyaga ito eh. Mga foreigners ito opo, tama. na hindi nila alam ang kultura natin, pati yung kasaysayan ng ating mga kababayan. Dahil
mga dayuhan sila eh. Oho. Pero tayo na ito ngayon. Bakit ganitong ginawa ninyo sa ating bansa? Kapwa Pilipino, no? Di ba? Ang masakit pa doon, Sen, sa araw mismo ng kalayaan, naka-lockdown yata yung Senado, hindi ba? Ni-lockdown eh. Ginawa atang garrison. Ni-lockdown, bawal pumasok, bawal lumabas. Kasi sinabi namin ay pagpapatuloy namin yung pagdinig ng flood control scandal. Oho. Hindi pa kami... Nabanggit kasi natin nung Monday, Sen, kaya... Tapos pinik up ata sa news na mag-i-schedule ng Matutuloy, pagdinig ng Webes. Hindi nila napakinggan yung bandang huling programa natin. Talagang may plano naman kasi. Oho. Ngayon, gumawa sila ng paraan na may security threat daw. Yes. Kung titignan mo naman, wala namang ginawang pagpapahayag yung National Security Advisor. Wala po. NICA, Intelligence Group, Wala wala. man lang, sana man lang may nagpatunay, meron po talagang threat Opo. na nanggagaling po sa ganitong sektor. Ito po yung nakuha naming intel. Maliwanag naman na pinroses nila. Baka nga may konting, may sapat na ebidensya. Opo, oho. Kaso, ang nagpahayag yung NBI. Patibag. Paano naman nangyari? Kailan ba naman nangyari na NBI ang gagawa ng pagpapahayag na merong security threat sa Senado? Pumunta nga yung isang kasamahan namin, nagpalitrato pa eh. Opo, tama. Sa background, pumunta sa foreground. Pati kasama yung mga usaa. Yung nakangiting nga, nagpalitrato. Oho. Tahimik na tahimik. Nakikita ko yung Senado dahil walang tao, kung hindi siya lang na nakangiti na gano'n. Akala ko sementeryo yung... Akala ko, libigin ng mga bayani na punta. Anong security threat? Kinandado, pinadlock. Opo. Ito yung, sa araw pa naman ang kasaysayan din. Oho. Nagkaraon araw na ng kasarin lang. Kalayaan. Oho. Napaka-importante, napakahalagang araw na sana'y tinatamasa natin yung bunga ng tunay na kalayaan. Oho. Paano, Nelson, kung yung... Hindi ka naman malaya doon sa kakayahan na magpahayag ka ng tunay na damdamin mo. Ako po. Lalo na nga, yung kakayahang mag-imbestiga ka. Yan. Dahil yun ang hinahangad ng ating mga kababayan. Nagpunta ako sa Jensan. Nasabi ko nga sa inyo, may kukwento ko. Dahil nga, yung mga kapuspalad na tinamaan ng... Pero Sen, wala ka namang hindi ka naman nagbida-bida doon, no? Hindi ko nakita kasi makikita mo na kung magbibida-bida yung isang politiko pagka nagpunta sa mga ganyang klaseng trahedya. Pero yung mga kasama mo, Sen, nakita ko, may payakap-yakap pa yung iba. Wala naman silang dala. Ito sigurado ako may dala to. Hindi pupunta na walang dala to. Anong dala ni Wing Gatchalian, ni Mig Zubiri, ni Erwin Tulfo? Ano sabi niya? Ano sabi ni Wing Gatchalian? Ito, finance, JV. Yan, sabi niyo sa kanya, yung mga sabay-sabay pa sila magsasalita. Pambihira. Lindol, pinakamalakas Lindol na yun, sa buong mundo, Sen, sa taong ito. 7.8 7 magnitude. magnitude. So, ayan, meron pala tayong konting... Ayan pala, May may sisyo sisyo sa mga tayo. kababayan natin. Saludo. Anong kanilang sentimiento, Sen, sa itong mga nakausap nyo, nakakwento? Unang-una, kinumusta ko sila. Sabi ko, nakakalungkot po ang nangyari sa inyo, lalong-lalo na po sa panahon natin na napakarami po nating kinakaharap na problema. Nandito ko po ako para makumusta ko naman kayo. May dala po akong konting may tutulong sa inyo. Yes, sinasabi ko. Pasensya na po kayo kung dito sa lugar ninyo ay 500 na pamilya lang po ang mabibigyan. Importante meron. Importante, hindi yung puro laway. Kagaya ng mga kasama mo, Sen. 500, napakalaking tulong na yan. Palakpakan natin, Senator Dante Marcoleta. Pambihira. 500 katao ho ang nakatanggap ng tulong galing dito. Lahat ho ng uri ng tulong ngayon ay kailangan ng ating mga kababayan dyan sa Jensan. No, kaya kung gusto niyo magpahatid ng tulong, nandyan ho ang Net25 at SMNI. Doon sa ibang mainstream media, wag ho kayo magbigay sa mga yan dahil hindi ho kayo makakasigurado kung makakarating yan doon sa mga gusto niyong pagbigyan. Tayo dito pinagkakatiwalaan lang talaga natin, SMNI
at yaang Net 25. Maliban sa dalawang stasyon na yan, hindi ho tayo magbibigay. Bakit? Baka ipagdagdag lang sa bonus pagka holiday doon sa kanilang mga executive yung mga donation nyo na yan. Oho. At pero hintayin po ninyo yung iba pa. Sabi ko Yan. na dadali Siya, kasi ibang klase, oh. hindi po kami makabili Ayos. ng ibang may tutulong sa inyo. Kasi may konti tayong dadala-dalang cash dyan. Dahil alam namin yung pangunahing pangangailangan nila. So, doon na kayo bumili sa area po? Hindi, bukod doon. Iba pa meron yun. kami munang ibinigay sa kanila Opo, oho. na Ba, si Lola nakamarkuleto ang kap pa, oh. pantulong, Pantulong. Oo. Tapos yung mismong food packs. Kasi may Ayun. cash at saka food packs. Ayun, oho. So yung umaga, yung konting cash na ibibigay sa mga households, yun ang inuna. Opo. Pero nakiusap kami, hintayin po ninyo dahil manggagaling pa sa Davao yung binili naming food packs. Ayun. Sarado kasi yung pagkukunan, pagbibilhan sa dyan eh. Yan sana no? Kung sila tamba, dyan sila mamimigay ng ayuda eh. Talagang papalakpakan natin eh. Yung tipong bibilib ho talaga tayo eh, di ba? Kaso walang kalamidad, yung natripan lang nila dahil gusto nila magpabango, doon sila namimigay ng ayuda. Ito yung panahon para mamigay kayo ng ayuda. Ito talaga, may kalamidad. Yan, hindi ka kukwestiyonin. Ano yan, hindi yan patronage politics, di ba? Hindi. Talaga nangangailangan ng tulong yung ating mga kababayan. At yung opisina ng mga politiko, ika nga para mapabilis, alam naman hintayin pa si Rex Gatchalian dyan. Di ba? Alam nga naman hintayin pa si Marcos Jr. dyan, magpapapogi pa yun. Senator Rodante Marcoleta, pag bagsak, meron ka agad ika nga tulong sa ating mga kababayan. Sa Jensen eh. Opo. Kaya dumating yon. Siguro Bandang 5 hapon oras na. bago makarating doon. Oho. Kasi mabagal yung takbo ng mga Yung trailers. 2 trailers dyan eh. Oho. Grabe. Yan ang nangyari. Ayun, mabuti naman. At masaya naman yung mga tao kahit konti, nakapagpasaya tayo. Pati mga brother Muslims pala natin, Sen, marami din, ha? Marami Kasi sila. makakita Oo. mo mga damit nila. Yan ay di sa ba? Dajanga South yan. Ano? Dajanga South. Oo. Oo, ang punong barangay dyan ay si Kapitan Rak Garay. Opo. Pagkatapos niyan, ay lumipat kami sa isang barangay na ganyan din ang karamihan tao. Oho. Kung tawagin nila ay Barangay Tumbler. Tumbler, yes po. Oo. Oo, ang kapitan dyan ay si Kapitan Abdul Wahid Bualan. Ah, okay. Sa mga twin, yung nabigyan ng cash dyan ay 1,000, 500 sa South Dajangas at saka 500 sa Barangay Tumbler. Oho. At pagkatapos ng 3 hanggang 5 oras, dumating po yung ating Oo. konting naiabot na pagkain na pantulong. Oho. Abay, malaking bagay po ito, no? Kasi ang balita natin daw dyan, Sen, yung 2 barangay na yan, hindi gaano naabutan ng tulong. Mukhang may isang, local politics na lang ata ang nagiging usapin dyan, Ang no? ginawa ko naman kasi, dahil nagmamadali ako, yung ating coordinator sa lugar na yan, Siya na po ang nag-coordinate. makipag-coordinate. Pinakamagandang gagawin mo kasi dapat sa kapitan ka muna umugnay kasi sila yung nakakaalam kung sino Opo. yung napinsalang mabuti sa paglindol. Oho. Yung mga nabigyan na merong initial na tulong, iwasan mo na yon. Yung talagang hindi natulungan, Yung wala talaga. piliin ninyong mabuti. Galing. Kung ganon. Oho. So, yun ang nangyari. Ayun. So, barangay Dajanga South at saka yung Tumbler. Yan, 2 barangay dyan. Oho. Mukhang kahit pa paano siya, napasayan nyo naman yung ating mga kabayan na punong-puno ng alalahanin, no? O yan. Palagi ko naman dyan, makikita mo naman sa kanila. Oho. Saglit na lang nalimutan yung problema nila, yung na-stress sila, di ba? Medyo napangiti naman sila nung makita nila ako. Oho. Tama-tama. Sen, kayo naman, talaga na lang lahat ng mga, kahit saan kayo magpunta dyan sa Mindanao, pagka nakita kayo, siguradong ngingiti yung kung sino man makakakita sa inyo. Mantakin nyo, sa dami nyo sa Senado, kung hindi, eto diretsuhin ko na ho kayo kung hindi sa sigasig ng mama na to, matagal na hong natabunan yung issue ng mga maanumalyang flood control project. Real talk. Diretsahan tayo. Kung hindi siya kay Senator Rodante Marcoleta, sino pa? Yung mga Marines, etong si Leviste, yung, ika nga kita nyo naman ho kung sino talaga yung ayaw bitawan itong issue na to. Diba? Pati tayo dito sa PH Update, siyempre, di natin bibitawan yan. Hanggat hindi nakukulong yung mastermind. Tama, batiin na rin natin pala ang Ka Eugene pala, no?
Nandyan sa... Oh, baka nakikinig. Ayan, oo. Yung ating O1 doon, Jen. Opo. Ikaw na bumati. Ang ka Eugene, alam ko po ka Eugene, di ko lang maalala yung last name ng ka Eugene. At yung buong staff po ng Banata. ganun po ba? Ha? Yun, Banban. Oo. Ka Eugene Banban. Ano, ayan. Oo, di Ang buong pagpasok ko staff nga. po. Kasi Opo. dumaan din ako ron para naman kahit papano, masilayan natin yung ating... Mga kabarangay. Ano? Oo, kabarangay doon. Pagpasok ko pa lang, ang unang sumalubong yung kanyang may bahay. Aba, opo. Medyo mangilid-ngilid ang luha. Sabi ko, Nako. bakit po kayo umiiyak? Nakita ko po kayo sa... dapat po natutuwa kayo, huwag kayong umiiyak. Oo nga naman. Ayun. Salamat po ng marami sa inyo. Sana ay patuloy tayong makabangon sa pagsubok ng buhay na dumating sa ganyang mga pagkakataon. Kaya naman sa Tumblr yan, Jen. Ito, barangay Tumblr naman ito. Yan, Aha. Ayun. Ang balita ko, pati pusa yata ay nakinig sa iyo, Sen. Ano? Akala ko kasi Kong Meow Meow yung kasama niyo. Oo nga po eh. Totoo palang pusa eh. Oo nga. Ay, nako. Ayun po. Pero meron pa kayong bukod dito, Sen, meron pa kayong abutan pa, Sarangani, General Santos, o... Hindi, dyan yung... namin. okay. Kasi yung mga ibang kasama ko sa grupo namin, Opo. may dumating sa araw na ito hanggang bukas. Okay, opo. Senator, Sinabi ko rin naman sa kanila, antayin nyo yung mga kasama iba ko. pa. Ayun. Ang balita ko, Senator Bongo, meron din eh. Nagpaabot din ng Isa pa yan, isa pa tulong yan. dyan sa nabanggit na lugar eh. Ano ha? Sen Bongo. Hindi ko lang po alam kung saan eh. June 12, saan ba ito next sa atin? Ano ha? Kaya nga di ba, nakakatawa dito si Jen, yung mga kaibigan ni Senator Rodante Marcoleta sa Senado, pahilo-helicopter pa sila eh. Yung tipong sobrang pagpapaepal yung ginagawa nila. Wala naman silang dala. Saan? Jansan din eh, General Santos City. Oo. Ano ha? Yun, yung grupo naman ata ni Senator Bongo at yung ilan pa po natin mga opisyalis ng pamahalaan. Maging kung di ako nagkakamali, ang Pangulong Bongbong, di ba? Kasama si Secretary Rex Gatchalian, sino ba? DepEd, marami po sila. Yun po ang pangyayari niyan. Pero saan, teka lang, ituloy ko lang, bago lang tayo mag-break, nabanggit nyo na rin naman yung problema ng Senado. Sino ba talaga ang dapat kumilala sa leadership ng Senado? Kasi ang kiniklaim po ngayon ng isang paksyon, kami ang kinilala ng Malacanang eh. Kami rin ang kinikilala ng mababang kapulungan. So, yung grupo namin, ang dapat na kilalanin ng kabuuan ng Senado. Kasi Jen, pagka pinag-uusapan ay yung legality ng mga pangyayari, Opo. ang final arbiter dyan, yung korte. Okay. Yung Korte Suprema ang dapat na mag-arbitrate. Hindi yung pagkilala ng mga hindi. tanggapan ng gobyerno. Hindi sapat yun. Maaari kang kilalanin ng isang ahensya. Opo. Halimbawa ngayon, parang ang kinikilalang acting speaker, si Senator Acting Sherwin. Senate President po. Oo, Opo. kinikilala siya ng House of Representatives. Yan. Hindi yun ang talagang tamang pagkilala. Okay. Walang legal consequence yun. Okay. Dapat ang Korte Suprema, kaya lang ang Korte Suprema hindi naman gagawa ng hakbang kung wala namang sapat na petisyon na wala naghain ng petisyon, ng magkabilang panig. Noong una kami nag-aatubili na kami yung mauna kasi kami naman yung alam naming legal kami. Opo. So, yung nagsasabi na sila yung legal, ngunit kami nang naniniwala naman na legal, dapat sila yung mauna. Kaso, yung mga dating naging Senate President, Opo. katulad ni dating Senator Franklin Drilon, Linrilon, Coco Pimentel. Coco Pimentel, Opo. si Senador Soto, Oho. Senador Migs, at si Senador Escudero, dating naging Mga Senate President yan. Senate President. Oho. Sa tansya namin, dahil sa tagal nilang nanguna bilang Senate President at nagsama-sama sila yung mas maraming tauhan na nailatag sa Senate. Okay. Kaya yung mga tauhan sa Senate ngayon, ang mas kinikilala, yung gusto nilang pinagsama-samang kagustuhan ng apat na Yung Senate apat o President, limang dating dating Senate President. Kung titingnan mo, si SP Alan,
wala pang isang buwan na nakatalagang Senate President. Ay, wala pa po. So yung kung ang pag-uusapan ay impluensya o yung kung may nailagay man siyang tao niya Opo. sa isa sa mga committee doon na siyang dapat tumulong sa amin, Opo. lalong-lalo na sa Blue Ribbon Committee, eh baka mas marami yung 4 na naging Pangulo ng Senado Oho. sapagkat hindi lang sila nagtagal doon, eh sama-sama pa silang Nakailang kumikilala pailang ulit siya na naging Senate President. doon sa natukahan na maging acting president kahit na 12 lamang sila. Oo. Ayun. At meron pang isang naghain ng petisyon, pero naging pasa ng Korte Suprema. Wala siyang Nelson? Legal standing. Walang legal standing. Kaya parang hindi nagdesisyon ng kataas-taasang hukuman kung sino sa dalawang grupo ang dapat kilalanin. No, pero nakita mo, Oho. dahil sa merong kagad na may dadahilan ng Korte Suprema, madali siyang nagdesisyon. Opo, oo. Pero yung tunay na layunin, no, pinaka-objective nung nagpetisyon na yon, talang kagustuhan niya, kilalanin yung panig ni Senator Sherwin Yes. kahit Yes po. 12 lang. Yun nga Opo, po. oo. Hindi yon ang diniretso na i-resolve ng Korte Suprema. Yan. Ayun. Dinismiss niya na lang dahil walang legal standing. Walang legal Sa standing. mga tweet, hindi nakatulong yun. Hindi Yun na nga po eh. Nananatili yung sigalot, nananatili yung legal dispute, Oho. nananatiling nag-aaway yung dalawang faction. Yes. Oho. At ang ating mga mamamayan ay nakukumpios, minsan nai-stress. Yan, stress. Oh. Ano na bang nangyari sa Senado? Oho. Ito yung kalagayan namin. Ngayon, Oho. alam mo, total, may mga kaibigan naman tayong mga magistrates ng Korte Suprema dyan. Maring may nakikinig sila sa Yes atin. po. Oh, Yan, palabang, yan, yan. oo. Kasi sa maraming pagkakataon, ako bilang isang trial lawyer sa mahabang panahon din, Opo. marami rin akong nabasa na mga kaso na pagdidesisyon na kahit walang legal standing, Yes. Ganon. Oo. kung ang nilalayon, kung ang pinakasentro ng kanyang petisyon ay bumabagsak doon sa tinatawag nilang transcendental Okay. issue. Ibig sabihin ng transcendental dyan Opo. ay talagang halos malawak ang kanyang implikasyon sa buhay ng isang bansa katulad natin. Kaya papasok at papasok siya. Ang Pasok pa rin, ayun. oh. Yun ay parte ng tinatawag na teaching function of the Supreme Court. Oho. Ibig sabihin, okay, wala kang legal personality. Wala kang legal, Pero oo. sasabihin niya, halimbawa ganito, notwithstanding that the petitioner lacks Opo. legal standing, and by that, we would have dismissed Yes. the petition. However, considering the petition presupposes a transcendental nature. Yan, oho. Ganyan. So, ano, Malawak ang epekto nito. oh. the court Yan. decided Ayun. Sana, no? to dispose and to decide on the merits. Ayun. So, magdidesisyon siya, mapipilitan siya ngayon. So, ang problema dyan ganito. Nakikinig ang ating mga kaibigan. Opo, opo. oo. Huwag naman po kayong Magdamdam. hindi, huwag yung magdamdam. Hindi naman sila magdaramdam. Oo, opo. Huwag naman yung pong masamain yung Yan, aming oh. paglalakad. Na para ng- bagang pinangungunahan namin kayo. Hindi wala naman po. Opo. Nagkataon kasi, sa panahon pa naman, na kinakailangan magkaroon ng tinatawag na vigilance. Vigilance lang ang pinag-uusapan dito eh. Ang Korte Suprema nabuhay sa maraming panahon eh. Opo. Kung hindi ako nagkakamali, ang Korte Suprema 125 years old na dyan. So sa mahabang panahon na yan, iba-ibang rehimen, iba-ibang period, iba-ibang stage ng ating kasaysayan. Yes po. Di ba? Minsan gobyernong Hapon, pero nandyan ang Opo, Korte andyan. Suprema. Oo. Tama? Gobyernong Amerikano. Ang Andyan pa hindi rin lang tayo. nila nadatnan siguro yung gobyerno ng Kastila. Oho. Wala pa. Baka yung Amerikano, baka nag-uumpisa Andyan na po tayo sila, doon, di ba? oo. Ibig sabihin, nakita mo na ang iba't ibang hugis at iba't ibang naging kasaysayan ng Korte Suprema. Nandun yung naging matapang sila, naging vigilant, nandun yung talagang
kung ano yung tama, yun ang kanilang pinanigan. Ang aking gusto sabihin dito, Jen, anuman ang panahon, ke tag-ulan, ke El Nino, ke La Nina, Oho. nasa masama tayong kalagayan, nakaririwasa tayo, nasa pinakamasayang stage tayo. Kung ano yung tama Oho. na batas, yun ay desisyonan. Ayun, oo nga po, no? Bakit ko sinasabi ito, Jen? Sa Nobyembre, magre-retire na yung ating Chief Justice. Chief Justice Gismundo. Oo. Okay. Oho. Ngayon, siguro, hindi ko alam. Sabihin na lang nating 10 sa 15 ang naghahangad na maaring siya ang makapalit ng Chief Justice Yung kasalukuyang Gismundo. ano ngayon, mga justices. Halimbawa, kayong dalawa ay Associate kasama kaya, sa senyor. 10. Oho. Tenders. Hindi lang kayo nag-uusap ni Nelson, pero siyempre, Sir, naghahangad din naman maging Chief kayong Justice. dalawa ay ano po? naghahangad. Maging puro maestrado. Oo. Ngayon, siyempre, sino ba yung appointing authority? Ay, ang Pangulo po. Magpapakaingat ka ngayon sa Oo nga. paggawa mo ng desisyon, ano? Baka mamaya, sa hindi mo, sa pagganap mo ng tama, Oho. pag-desisyon mo ng tama, baka hindi naman mabutihin nung... Baka masamain nung Di ba? appointing authority nga naman. Sinasabi ko ito, totoo lang ito. Gino-open ko yung posibilidad na kaya nagtatagal. Oho. Halimbawa, bigyan kita ng halimbawa. Yung petisyon na inihain sa Korte Suprema na naghahanap ng kasagutan kung yung pagkaka-rendition ni dating Pangulong Duterte ay legal at makatwiran. Opo. Wala pang desisyon. Wala pa. Hanggang ngayon, oho. Halos higit na 1 taon na yon. Kung halimbawa, Jen, meron ng desisyon. Kunwari lang, may desisyon na. Opo. Kunwari lang sinabi sa desisyon na yon na illegal talaga Yung ang pagkakadala sa dahil- Netherlands. Opo. Sapagkat hindi man lang siya nabigyan ng kaukulang due process sa pamagitan ng ating mga domestic legal system. Oho. Yung desisyon na yon, magagamit ngayon ni Senator Bato. Oo. Oo nga, no? Ngayon, Magiging yung desisyon na president yon, yun, magiging favorable sa kanya, hindi na siya magtatago. Kasi sinabi ng Korte Suprema, mali. Mali So yun. yung paghanap nyo sa akin, mali. Sasabihin niya ganon. Ayun. O ngayon, magdidesisyon ka ba ng ganon? Sa sitwasyon ano, mukhang nga, no? So, mas mabuti. Sabi siguro ni Nelson, Jen, magdesisyon tayo ng ganon. Para, sige, tapos si Nelson, ikaw ngayon. Ikaw ay ipitin. Ang magiging ponensya, no? Halimbawa, Sa mga katwid, tingnan mo, pati yung petisyon ni Senator Bato, hindi pa rin. Oo nga, no? Balikan mo yung pagdedesisyon sa... Nagkaroon din ng petisyon tungkol sa budget ng 2025. Ayun nga. Ayun, isa pa yun, oho. Ano? Hanggang ngayon, may oral argument pa ata hanggang ngayon. Di ba? Nandiyan Oo. pa rin. Oo. Kasi, meron naman silang katwiran dyan sabi niya. Kasi, ang nakalagay naman sa saligang batas, ang Korte Suprema, lahat ng kaso na tinanggap, meron silang 24 months to decide. 2 taon pala yan bago desisyonan. Hindi lang yun, ganito 24 months. 24 months to decide from the point where the court already submitted it to for decision. Ibig sabihin, from the point where the court said that it is now submitted for decision, bibilang ka ng 24 months. Hindi pa naman submitted for decision. Oo nga, oral arguments pa lang ngayon. Hindi ngayon lalakad yung 24 metro months. ng taxi. Ayun, ganyan pala, no? Yung 24 months, mag-uumpisa after the case was submitted for decision. Sila lang naman nakakaalam kung kailan nila isasubmit for yun, decision. decision yun. Oo nga naman. Yan ang sinasabi natin. Ayun. Pero, kagaya ng sinasabi ko sa'yo, itong power struggle sa Senado, hindi makakabuti sa ating mamamayan
napatagalin ng patagalin. Kung ito'y no? magtatagal. Yes, tama Ang kayo. arbiter lamang talaga rito Oho. ay Korte Suprema. Ayun. Ngayon, halimbawa na nag-file si SP Alan, Yan. Oho. nagpetisyon. Ang petisyon niya ay para sa watain yung 12 na nagkaroon ng power grab, humingi ng TRO, na wag silang Huwag silang umakto. wag silang umakto Ayan, sa kanilang posturing na sila na ngayon ang parang SP President. Nandito pa naman ako, sabi niya. Na parang kayo po yung sinusunod ngayon, samantalang ang pinangyarihan po ng inyong ginawa ay illegal dahil 12 lang kayo. Ayun. Yan ang pinaka-gist ng petition. Halimbawa, At kung halimbawa nanaisin pa namin na mag-TRO kayo para pigilin muna sila ngayon. Ayun, Status quo halimbawa. So himungi kami ng status quo ante. Para sa gano'n, ang kilalanin habang dinidesisyonan SP ay si Alan. SP Alan. Yan. Para sa gano'n, umusad Yes. yung normal na pamamalakad ng Senado. Opo. Paano kung sabihin niya hindi siya magkamukha nang nangyari, hindi sila nag-issue ng TRO? Opo. Oh. Pagkatapos, pagkukomentan yung kabila, babalik ako sa tanong nyo, kailan magdidesisyon? Ayun nga. Oo nga, no? Kasi June pa lang eh. June. November pa. June, July, August, September, October, November, almost 6 months na lang. November, pwede nga naman kasi kung magre-retiro si Chief Justice Gismundo. Bakit hindi natin subukan para makakatiyak tayo? Sen, baka naman. Oh. Ngayon na nga mga kababayan, naku, ibang klase talaga tong si Senator Rodante Marcoleta. Nakuha nyo na ho, nakuha nyo na kung ano talaga pinaplano nitong mga bangag na to sa Malacanang. Yung sinasabi ni Sandante, hindi niya sinasabing yun ang plano nila. Okay? Hayaan mo na lahat ng nangyayari na to. Pag nagretiro itong si Chief Justice, merong hahalili sa kanya. Di ba? Hindi naman natin sinasabi na ganun naman kadali diktahan ng Korte Suprema. Pero dito sa isa na to, itong issue na alam naman nila dyan sa Korte Suprema kung anong pakay noong mga nasa paksyon netong si SP Cayetano, at alam nila kung anong gusto mangyari noong sa paksyon ng mga grupo ng mga taga-Malacanang. Simple lang ho yan mga kababayan. Issue ng mga maanomalyang flood control project. At naniniwala tayo, hindi yan bibitawan ni Senator Rodante Marcoleta. Kahit saan pa tayo magpang-abot. Maraming salamat, mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.